Eto, ang bago. Office of the Vice President hindi na nag-request o humiling ng mas malaking budget. Dahil ang sinasabi ngayon ni Sara Duterte, alam daw niya na hindi rin ibibigay sa kanya. Kung yung magugunita nung una at pangalawang taon ng kanyang at nitong administrasyong ito, bilyon-bilyon ang kanyang hinihiling na budget. Pero nung sumabit at naging controversial ang confidential at intelligence fund noong 2023, kung saan yan po yung nakasalang sa impeachment trial na itatrial sa di umano'y maaaring maling paggastos. Yan ang naging dahilan. Kaya hindi siya binigyan ng malaking pera. Eto, ngayon ang kanyang hinihiling for 2026 next year budget at 733 million daw po. Eto, pakinggan po ninyo yung kanyang paliwanag. Bakit ito lang kanyang hiniling at bakit din ang kanyang tingin ay hindi rin daw ibibigay kaya hindi kumuha ng malaki. Kasi nga dati, naging problema. Pakinggan po ninyo ito. And ano po yung flagship programs considering na nawala ka? Sa 2026 budget, submit kami ng proposal na 733 million na pesos. Hindi siya kalayuan doon sa approximately 700 million na ibinigay noong nakaraang taon para sa Office of the Vice President. Hindi siya malayo sa 2025 budget ng Office of the Vice President. One follow-up, bakit po hindi kayo nag-propose ng mas mataas na budget? Bakit po virtually retained na lang? Dahil inaasahan ko naman na hindi ibibigay yung budget ng Office of the Vice President. Dahil nga, hindi naman kami kaalyado ng administrasyon. At nakita na natin yon noong nakaraang taon na syempre kung hindi ka sumusunod, hindi ka kaalyado, ay hindi ka mabibigyan ng pondo para sa mga proyekto ng opisina mo. Kaya nagdesisyon ako na kung ano yung budget na ibinigay ngayong taon na ito ay yun din yung budget. Naglagay lang kami ng konti para sa inflation, yun din yung budget para sa susunod na taon. Dahil ayaw kong napapahiya at pinapahiya yung mga ibang personnel ng Office of the Vice President. Lalo-lalo na kapag nandun na sila sa House of Representatives or sa Senate na nakaharap yung ating mga miyembro ng Kongreso. Last follow-up on this. Alam nyo, para maintindihan po nyo, ang issue, ang budget po kasi ipinopropose ng Executive Department. Office of the President, Office of the Vice President, at lahat ng department, secretary, korporasyon man, o kung ano man ng Malacanang. Para yan ay talakayin, subject for approval ng House Committee on Appropriation at ng Finance Committee ng Senado. Yun po yun. Kahit na gaanong kalaking pera ang nire-request ng Executive Department, kung ma-justify ang tamang paggamit at ginamit na pera nitong nakaraang taon, ibibigay yan ng Kongreso at Senado. Yan po yung issue. Ngayon, maliit man o malaking budget ang hinihiling ng isang opisina katulad ng Vice President, kung hindi naman ma-justify kung saan ginamit, kung tama ang paggamit, kahit maliit yan, hindi ibibigay. Yun po yun. Hindi ibig sabihin, katulad ng sinasabi ni Sara Duterte, pag hindi ka kaalyado, hindi ibibigay sa iyong budget. Hindi naman ganon. Hindi naman ganon ang mga congressman at senador. Kasi ganito po yan. Pag nag-hearing, humingi ka ng budget, itatanong muna sa iyo, saan mo ginamit yung nakaraang budget na ibinigay namin? Yan po yan eh. Pag na-justify mong nagamit mo ng tama, walang problema. Sa tingin ng mga mambabatas, aaproban at ibibigay sa iyo, baka nga dagdagan pa, yung budget na hinihiling mo doon sa hearing o ngayong budget na yan sa susunod na taon. Ganun po yun eh. Pero kung yung budget na ginastos mo ng nakaraang taon ay tinatanong sa iyo, galit ka pa, ayaw mo magpaliwanag, abay paano ka bibigyan ng budget? Ganon ang nangyari. Yun po ang totoo. Kabaligtaran ng sinasabi ni Sara, na sana yata si Sara sa local ng mayor sa Davao, na kahit anong gusto niya, ina-approve ng City Council. Baka ganon. Ay sa national, hindi po.
Kasi may karapatan, obligasyon ang mga congressman at senador na bosisiin, talakayin, saan kukunin, saan gagastusin ang pera ng bayan. At doon ho nagka-problema si Sara. Noon tanongin nung nakaraang taon ng Kongreso Committee on Appropriation, Blue Ribbon Committee, kung saan ginamit ang pera ng Office of the Vice President at saka Department of Education, anong nangyari? Kanya bang naipaliwanag? Kanya bang sinagot? Di ba hindi? Nagdrama-drama ng mga kung ano mga nangyari. May mga nagkasakit bigla ng mga staff ng Office of the Vice President. Lumabas din na nag-withdraw ng pera at nawala ang pera sa napakaigsing panahon. Yung controversial na 11 days, ang 125 million. Yun po yun. Kung wala namang problema doon sa inyong pinagkagastusan sa nakaraang taon, hindi ho magiging problema ang Kongreso at Senado. Sigurado kung anong inyong proposed budget, a-approve yan ng walang kagatol-gatol. So ulitin ko, yung sinabi kasi ni si Sara, kaya daw sila hindi nag-request ng malaki kasi hindi rin daw ibibigay. Eh mali naman yon. Hindi naman tama yon. Napaka-unfair naman yan sa mga mamabatas na Kongreso at Senado. Hindi po ako spokesman nila. Alam ko lang yung proseso. Dahil matagal akong reporter sa Kongreso at nag-cover din ako sa Senado kung paano ginagawa ang budget. Talagang obligasyong tanungin ka kung saan mo ginamit at saan mo gagamitin ang next budget. Pag hindi mo nagawa yon, may problema ka talaga. So kung bakit hindi nabibigyan ng malaking pondo ang isang opisina ng gobyerno, sila yung may kasalanan, hindi ang Kongreso at Senado. Yan po, huwag sana kayong malilinlang o malilito. Kaya nga si Sara ay masasalang sa trial eh. Kasi tungkol sa budget na yan, tinatanong lang, hindi niya may paliwanag. O yun po yun. Pero kung from day one, si Sara Duterte, Office of the Vice President, ay nakipag-ugnayan sa Kongreso, ginastify niya kung magkano ang kanyang perang kailangan at saan niya ginastos ito, taon-taon yan kahit bilyon ibibigay sa kanya. Kahit ilang bilyon ibibigay sa kanya kung tama ang kanyang paggasta, tama ang pinagagamitan. Alam problema yon. Eh problema, tinatanong lang kung saan ginamit, galit pa eh. Iba pa ho yung mga sagot eh. Nagdrama-drama pang nakakasakit bigla at kung ano-ano yung mga tao niya. Abay hindi pwede yun. Kasi people's money, House of the People, House of Representatives, ang mga congressman, kinatawan ng mamamayang Pilipinong may-ari ng pera, hindi talaga susuko yan. Ang Senado, ganon din. Sila'y senador ng Republika ng Pilipinas. Meron silang obligasyon, talakayin, alamin kung saan ginagamit ng pera ng mga taga-executive department. Eh tanging ang Office of the Vice President lang naman eh. Ang sumabit ang pera at hindi may paliwanag, napakaraming departamento, napakaraming opisina ng gobyerno, na-justify naman yung kanilang proposed budget at kung saan ginamit ang nakaraang budget. Alam problema? OBP lang ang naging problema kasi hindi nakipag-ugnayan. Nagmatapang pa. Diba? On record yan. Kitang-kita natin yung mga nakaraang hearing. Hindi pwedeng i-deny. Hindi rin fake yan. Totoo yan kasi walang fake dito sa channel na ito. Please like, share, subscribe kung hindi pa.